walang sound ang ating Pastora Ice. Pastora, yung inyo pong audio. Yan. Check natin. Hallelujah. Okay na po? Uy, wala pa rin. Wala pa rin tunog. Teka. Okay. Ayan. Hello, good morning. Yes po. Good morning po. Pastora Ice, Ayan. thank you. Okay ho. Hallelujah. Yan. Salamat po sa Panginoon at muli po ay nabigyan ng opportunity po na makapag-share ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. Hallelujah. At matagal-tagal na rin po akong hindi nakapag-share sa ating Don't Watch exhortation po every morning. No? So, glory to God po. Tayo po ay mag-aaral ngayon sa salita ng Diyos. Ready na po ba ang ating mga puso, mga kapatid? Hallelujah. No? Kamusta po ang ating mga puso diyan, no? Pwede po tayo heart or thumbs up, no? Hallelujah. So kamusta po tayo? Kamusta ang ating mga puso, mga kapatid? Ano ho? Meron kasi akong ginawang yung what is heart, no? Humble ba tayo sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid? Eager ba tayo na magbasa ng salita ng Diyos? No, accepted ba natin ang ating mahal na Panginoon, si Jesus Christ, ang Holy Spirit, ang ating mga kapwa, ang ating pamilya, at accepted ba natin ang ating sarili, mga kapatid? Nagre-rely ba tayo sa Holy Spirit? Thankful ba tayo always, mga kapatid? Ayan po ang meaning ng heart, mga kapatid, para sa akin, no? Humble in the sight of God, eager to read the Bible, accepted, no? Si God, si Jesus Christ, Holy Spirit, at lahat ng mga kapwa natin, mga pamilya at ating sarili, at nag-rely tayo sa Holy Spirit and thankful always. Hallelujah. Glory to God, mga kapatid. Ang pag-aralan po natin ngayon, mga kapatid, ay pwede po natin mabasa, sa Galatians chapter 2, verse 20. Hallelujah. Nandyan po ba sa Basahin po natin, mga kapatid, ang ating pag-aaralan na sa Galatians chapter 2, verse 20. Ang sabi po dito, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Hallelujah. Glory to God. Tayo po ay saglit na manalangin. Spirit of the living God, in the mighty name of Jesus, Abba Father, muli Panginoon Diyos, sa umaga pong ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong banal na trono, O God. Hallelujah. That apart from you, Lord God, we can do nothing, Panginoon. We acknowledge you, Abba Father, in this moment, O God. O Lord Jesus Christ, we acknowledge you and the Holy Spirit ang siyang patuloy magturo at mag-guide sa bawat isa sa amin sa umaga pong ito. Ikaw mataas sa kalikitnaan, gamitin mo lamang po ako, Panginoon, bilang mouthpiece na iyong salita, Panginoon. Anoint my lips, O Lord God, na iyong mga salita, Lord God, ay hindi aking mga salita, kung hindi ito, Panginoong Diyos, hallelujah, maitanim sa puso ng bawat isa at ma-harvest ito, Lord God, ma-apply sa aming pang araw-araw na buhay. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa umagang po ito. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Glory to God po. At ang ating pong topic, mga kapatid, kung makikita nyo lang po sana, meron tayo diyang, yung send ko kanina, may picture akong nasan kanina na cross, no? Kung bubuksan po kaya natin ang ating puso, mga kapatid, ano kayang laman ng ating puso? No? So, kaya po, ang ating pong topic ngayon, sa umagang ito, Christ lives in me, mga kapatid, no? Hallelujah. Kaya nga po, tanungin po natin ang ating sarili. Totoo nga po ba talagang si Christ ang namumuhay na sa atin, mga kapatid? Kasi ang sabi doon sa Galatians chapter 2 verse 20, I have crucified with Christ. Nung si Jesus Christ ay napako sa krus, sa Kalbaryo, mga kapatid, na isama na rin na ipako ang ating sarili. Bakit? Yung ating mga kasalanan noon, yung kasalanan pa ni Adan, kasalanan pa nating mga ninuno, mga kapatid, ay kasama na naipako doon sa krus sa Kalbaryo. Nung si Jesus Christ ay napako, mga kapatid. Sabi diyan, I have crucified with Christ. And I no longer live. So, hindi na ako namumuhay ngayon sa sarili ko, kundi si Kristo na ang namumuhay sa akin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi dito, I now live in the body, I live by faith. Namumuhay tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Through sa Son of God na si Jesus Christ, who loved me and gave Himself for me. Mga kapatid, walang ibang nagbigay ng buhay sa atin ngayon, Si Jesus Christ lang po, mga kapatid. Amen? Si Jesus Christ lamang ang nagsakripisyo sa krus, sa Kalbaryo, mga kapatid, dahil sa ating mga kasalanan. Pinadala siya ng ating Diyos Amang nasa langit, mga kapatid, upang tayo ay iligtas. Hallelujah. So, nung si Jesus Christ ay napako sa krus, yung mga ating mga kasalanan na nagawa noon,
at nagawa ngayon at magagawa pa natin, binayaran na yun ng mahal na dugo ni Kristo, mga kapatid. Hallelujah. So kaya, ang ating buhay ngayon ay dapat makita na sa atin na si Kristo na ang nandito sa puso ko. Amen? So si Kristo na nga ba ang nasa puso mo ngayon, kapatid? Hallelujah. Ano po? Ang sabi naman po dito, mga kapatid, sa Romans 6:11, no? Gayon din naman kayo, ibinilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. So tayo, mga kapatid, yung kasalanan natin ay patay na, no? Naisama na doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya tayo ngayon ay buhay na, no? Nakasama ni Kristo. Hallelujah. Ano ha? So kaya bilang mga anak ni Christ ay makikita na sa atin ang tunay na Christ. Hallelujah, mga kapatid. At ang sabi sa Hebrews chapter 9 verse 14, no? Sabi diyan, mga kapatid, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. No? Sa Tagalog pa, mga kapatid, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. So mga kapatid, ang talagang qualified lang talaga na dugo, no, na pambayad sa ating kasalanan ay ang banal na dugo ni Kristo. Yung dugo ko at dugo mo ay hindi yan qualified, mga kapatid, dahil contaminated ang ating dugo dahil sa kasalanan naman na natin kaadan at ang ating mga kasalanan, mga kapatid. Ano? Kaya sabi diyan, patuloy natin ay maglilinis ng iyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. So nung tayo, no, ay makasalanan pa, no, binayaran ni Jesus Christ ang ating mga kasalanan sa krus sa Kalbaryo, mga kapatid, through sa kanyang banal na dugo. Hallelujah. At through sa kanyang banal na dugo, mga kapatid, tayo ay naisama na doon yung ating mga kasalanan. Bayad na yun, mga kapatid. Napatay na yung ating mga kasalanan. At tayo ngayon ay buhay na nakasama ni Kristo. Hallelujah. Amen. Kaya mga kapatid, sabi sa Galatians 5:24, sabi diyan, ipinako sa krus ng mga na kay Kristo, Jesus ang laman ng kasama ang mga masamang pita at mga kahalayan nito. So ang ating mga kasalanan, mga kapatid, na lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, mga kapatid, kasama na po yan, no? Kasama na yan na ilibing ng si Jesus Christ, ano ho? Hallelujah. Nung namatay si Jesus Christ, kasama na po yan na binayaran sa krus sa Kalbaryo, mga kapatid. Kaya tayo ngayon ay bagong nilalang na, no? Tayo ay, nung ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ, ikaw ay bagong nilalang na ni Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Ano po? Glory to God. Kaya mga kapatid, sabi sa 6:4, sabi sa ating Galatians 6:14, datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, no? Huwag na tayo masyadong ma-pride, no? Ma-proud sa sarili, no? Maliban na sa cross ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang sanglibutan ay napako sa cross, saganang akin at ako'y sanglibutan. So mga kapatid, yung sinabi ko kanina, no, na the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life ay kasama na po yun, no? Naisama na yun doon sa krus sa Kalbaryo. Binayaran na yun ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya bilang mga anak ng Lord, dapat tayo, no, upang huwag na kayong mga buhay sa laman na iyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 2. So tayo ngayon ay nabubuhay na sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Hindi na tayo nabubuhay sa ating sariling laman, sa ating sariling lakas, sa ating sariling talino. Ano po? Tayo ay mabubuhay na at nabubuhay na sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And sa John 17:23, mga kapatid, ako'y sa kanila at ako ay sa akin, upang sila'y malubos na pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at siya'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. So Jesus Christ, mga kapatid, sinugo ng ating amang nasa langit, mga kapatid, upang ikaw at ako ay iligtas, mga kapatid, sa kasalanan, mga kapatid. Ano po? So bilang mga anak ni Kristo, mga kapatid, tanong ko po, kamusta ang puso natin ngayon? Ano ang laman ng puso mo ngayon, kapatid? Hallelujah. No, kaya bilang anak ng Lord, nandito sa puso natin, no? Ano ang sign na ikaw ay namumuhay na kay Kristo, mga kapatid? No? Sign that Christ lives in me. Number 1, mga kapatid, huwag po natin kalimutan. Kung nandyan na si Christ sa puso mo, number 1, a new attitude and behavior. Kamusta po ang ating pag-uugali, mga kapatid? Yung pag-uugali ba natin noon ay yung pa rin ba ang pag-uugali natin ngayon na nasa kay Christ na tayo? No?
sinasabi natin na Christian na tayo, no? Matagal na tayong Christian, matagal na natin nakilala si Christ, pero kamusta yung pag-uugali natin, no? Kung tanungin yung kapitbahay mo, kung sino ka, ano kayang sabihin ng kapitbahay mo about sa iyong mga kapatid, no? A new attitude and a behavior, mga kapatid. And number 2, no? Malalaman natin na si Christ ay nasa puso mo na. Christ lives in me, Christ lives in you. Number 2, you have a transformed life, mga kapatid, no? Sabi nga, lagi natin maririnig na hindi lang puro information ang ating maririnig sa salita ng Diyos, kundi transformation, kabaguhan, no? Pagbabago, no? Talagang binago tayo ng Lord araw-araw, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, mga kapatid. Ano? At ang sabi ang hindi ka lang binago ang buhay mo, kundi number 3, a desire to live for God. So, yung gusto mo na gawin mo na mag-serve sa Panginoon. Desire to live for God, no? Mamuhay ka kay Kristo, mga kapatid. Yun ang pang-4. And number 5, a heart that follows the guidance of the Holy Spirit. So tayo ay hindi na nagdidesisyon sa ating sariling isip, sa ating sariling diskarte, no? Sa ating sariling action, no? We rely on God, on the Holy Spirit, mga kapatid. So number 5, a heart that follows the guidance of the Holy Spirit. Mga kapatid, guided nga po ba tayo sa Holy Spirit? Ano ho? So, minsan kasi, akala mo Holy Spirit pa rin yung nagsasabi pa sa iyo, pero yung sarili mo na pala ang nagdidesisyon, hindi ang Holy Spirit. Hindi ka nagre-rely sa Panginoon. Kaya mga kapatid, the sign that Christ lives in me, we have 5. 1, a new attitude, behavior. 2, a transformed life. Number 3, a desire to live for God. Number 4, a love for reading the scripture. Number 5, a heart that follows the guidance of the Holy Spirit. Hallelujah, mga kapatid. So ito po yun, mga kapatid, ang transformed lives in eternal, no? Malalaman natin na binago tayo ng Diyos, no? Hindi lang sa panlabas at panloob, ano? Itong i-share ko sa inyo, it's about transformed lives in eternal, no? Kapag nasa Christ, nasa puso mo, you have a new identity, mga kapatid. Hindi na ikaw yung dating magalitin. Hindi na ikaw yung dating laging nagmumura. Dahil you're a new creation na. No? Creation by God. No? You're a new creature. No? New identity. Ano bang identity mo kay Christ? Ikaw ay anak na ng Diyos, mga kapatid. So, transform lives in eternal, you have new identity. No, hindi na ikaw yung dating nakikipagsuntukan, hindi na ikaw dati yung laging pasaway, ano po. So, you have a new identity. You're a new creation in Christ. And your old self has been transformed, bringing a new way thinking, expecting, and aspiring. So, yung mga pag-iisip natin, binago na ng Lord ang pag-iisip natin, no? Yung mga expectation natin, expecting natin ay binabago na ng Lord. Hindi na yung mga negatibo, mga kapatid. And tayo ay aspiring na patuloy na si Christ ang mamumuhay sa atin, mga kapatid. Amen? Hallelujah! And peace and freedom, experience profound sense-arrest freedom which was previous attainable through your own efforts. So kapag nakay Christ ka, mga kapatid, anumang kaguluhan, left and right, mayroon kang peace of mind. No, mayroon kang freedom, mga kapatid. Dahil alam mong ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah! Ano? You know your identity, anak ka ni Christ. Anumang problema meron ka, no? Nandyan si Lord. Si Lord ang kakampi mo. Si Lord ang manlalaban mo. No? Hallelujah. Kaya, you have peace and freedom, mga kapatid, bilang anak ng Lord. And Holy Spirit guidance. You are led by the Holy Spirit, which may feel like a clean voice in your heart and is often confirmed through the Bible or sermon. Minsan may maririnig tayo na a tiny voice, anak, hindi yan para sa'yo. Anak, hindi yan ang gusto kong gawin mo. No? Ito ang gawin mo, anak. So, meron kang maririnig na tiny voice. Katulad sa akin nung nandun ako sa, nung nag-mission po ako nung July to August, sa India, Malaysia, India, and then Dubai. Gusto ko po talaga mag-stay na lang muna sa Dubai. Pero, ang sabi sa akin, nagpipray, Lord, anong plano mo? Ang sabi na sa akin, na tiny voice yung narinig ko, go back home. Go back home. So, yung araw na yun na talagang babalik na ako, Lord, ano ba talaga? Babalik ako or hindi? Or ma-extend ako? So, sabi ng Holy Spirit sa akin, go back home. So, mga kapatid, tayo po talaga ay dapat maging sensitive tayo, no? Na tayo ay patuloy na mag-rely sa Holy Spirit. Amen? And ito po, mga kapatid, holy character.
Your character reflects the fruit of the Holy Spirit. No? You are empowered to live life of holiness and righteousness. So bilang mga anak ng Lord, no, nandiyan yan sa atin ang fruit of the Holy Spirit. Ano nga po yung mga fruit of the Holy Spirit, mga kapatid? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith, mga kapatid. So, kamusta po tayo? Ano ho? So, pag may natanggal pong isa dyan, wala pa po tayong bunga. No? Kasi kumplito dapat yung 9 fruit of the Holy Spirit, mga kapatid. Andyan yung meekness and temperance. Hallelujah. Galatians 5:22 to 23, mga kapatid. No? So, ayan po yung mga transformation or transform lives in eternal. You have new identity, you have peace and freedom, Holy Spirit guidance, and holy character. Amen, mga kapatid. And ito po yung ating transform lives in eternal. Hindi mo masabi, kapatid, na si Christ ay nandyan sa iyo ngayon, namumuhay ka na kay Christ kung hindi mo i-deny ang self mo. No? Denying to self. No? Paano natin i-deny yung self mo? Kung dati ikaw ay may kaya, ano ho? So ngayon na ikaw nagdilingkod kay Christ, no? Hindi mo kaya yun, mga kapatid, kung hindi mo i-deny ang sarili mo. Kung dati ikaw ay ganito ang sitwasyon mo, no? Habang wala ka pa sumuko sa Lord, sumunod sa Panginoon, no? Hindi mo magagawa ang paglilingkod sa Lord kung hindi mo i-deny ang sarili mo, kapatid. No, forget your comfort zone. Paano mo ma-forget yun? I-deny mo ang sarili mo, no? Mga sakripisyo na hindi mo kayang gawin, no? Na in physical realm, hindi mo kayang gawin. Pero ikaw ay namumuhay na kay Christ, mga kapatid, ikaw na ay magagawa mo yun dahil ikaw ay nagre-rely na sa Holy Spirit, magagawa mo ngayon, kapatid, ang pag-deny sa self mo. Denying to self, you are no longer driven by self-interest, no? Hindi na yung sa sarili mo. Dati ako, lagi lang ako nagpapa-street ng buhok, nagpapakulay ng buhok, laging beauty, no? Dahil nasa business, industry, no? So, dati ako, laging may pampa-hair dryer, no? Hindi ako basta-basta pupunta sa isang lugar. Kailangan maayos ang lahat. Pero dahil ikaw ay naglilingkod na sa Diyos, mga kapatid, forget your comfort zone. So, hindi na ito dahil para sa iyo, kundi ito ay para sa Lord, no? Deny yourself. Dying to self, you are no longer driven by self-interest, no? But you are motivated by a desire to please God and do His will, no? Gagawin mo to, ginagawa mo ito hindi para sa sarili mo, hindi para ikaw mapurihan, kundi ginagawa mo ang mga bagay na ito para kay Lord, at si Lord ang mag-glorify sa buhay natin, mga kapatid, no? Motivated ka na yan ang ginagawa mo hindi para sa tao kundi sa Lord, mga kapatid. Denying yourself, no? Kung ano yung nasa puso mo na nakahadlang sa pagsunod mo sa Panginoon, mga kapatid, kailangan patayin mo yun. Ano yun? No? Ayong mga pride of life, no? Yung mga lust of the eyes and the lust of the flesh. So, kailangan patayin natin yun, mga kapatid, no? Dying to self. Hallelujah. And ito, mga kapatid, ito yung tinatawag natin na transform lives in external love for others. Gaano ba tayo magmahal sa kapwa? Paano natin masabi na mahal natin si Lord kung na hindi nga natin nakikita si Lord, no? Paano natin i-demonstrate ang pagmamahal na ito sa iba? Mga kapatid, bilang missionary, ako po ay missionary, no? Before nagpastor, no? Bilang missionary, mga kapatid, hindi lahat ay puro word of God ang ating ginagawa, kundi mayroong action, mga kapatid, no? Ina-apply natin yung ating mga nababasa na salita ng Diyos. Paano mo ngayon i-apply ang love for others? Katulad, mga kapatid, hindi mo kadugo, kaya mo bang alagaan pag may sakit, no? So, paano mo ngayon ma-demonstrate ang pagmamahal mo sa kapwa mo, no? So, love for others, you show love, no? You show love, peace, and forgiving spirit to others. So, hindi mo nga kamag-anak, pero inaalagaan mo, mga kapatid, lang, lalong may sakit, no? Hindi basta-basta, mga kapatid, ang mission na binigay sa akin ng Panginoon, no? Grabe si Lord, no? Naalagaan mo yung may sakit, na hindi mo kadugo, no? Pero grabe si Lord. Ginagamit ako ng Lord sa maganyang mga instances sa buhay ko, mga kapatid. Merong isang time na isang taong kilala ang apelyido, no, sa buong Pilipinas, pero sa akin nakatira, no? Ilang taon yun, mga 6 years. Parang siya ay nagiging tatay ko na. Pero dahil tayo ay merong puso, no, mahalin ang kapwa natin, nakatira siya sa bahay namin at parang siya na ang tatay ko, no? Kaya yung tao na yon, sinishiran ko ng word of God, word of God, word of God, hanggang siya ay nakilala sa Lord, mga kapatid. At nung nakakilala niya sa Lord, naging maayos ang kanyang sarili, siya ay
kusa na lang ding umalis sa bahay, no? 6 years nakatira sa bahay, pero grabe si Lord, no? Ginagamit tayo para ang tao na masyadong elite people na hindi nakikinig sa iba, no? About sa Word of God. Minsan ginagamit tayo ng Panginoon para sharean sila ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ang pagmamahal na hindi nila makita sa sarili nilang pamilya, sarili nila, makikita nila sa iyo kung andyan ang Espiritu ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Amen? Next, mga kapatid, desire to obey. Hindi lang desire to obey, no, talagang sundin mo ang Panginoon. Kasi kung hindi natin sundin ang salita ng Diyos, mga kapatid, no, partial obedience is disobedience pa rin. So, desire to obey, you have a strong desire to obey God's word commands. No? Sundin natin ang salita ng Diyos. May nabasa po ako, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay hindi kailangang interpret, kundi kailangang sundin. Ano po? Meron akong libro, no, from Korea ito. Let us know the Holy Spirit. So, mga kapatid, no, dapat tayo ay ang ating narinig na salita ng Diyos ay susundin talaga natin bilang anak ng Lord, no? Hindi yung, bukas ko na sundin yan kasi mayroon pa akong ginagawa ngayon. Next time na lang kasi busy pa ako sa business ngayon, busy pa ako sa trabaho ngayon, busy pa ako sa pag-aaral ngayon. So, mga kapatid, desire to obey. You have a strong desire to obey God's commands, no? Such as the one to love another and to live a life worthy of your new identity. Anak ka na ng Lord, eh. So, dapat sumunod ka na ngayon. Kahit masakit, no? Masakit talaga na parang ang masakit ang pagsunod na, no, masakit kasi you forget the comfort zone, eh. Yung iwanan mo yung magarang buhay, iwanan mo yung buhay mo na komportable ka at pupunta ka sa pagmimisyon, no, sa pagsunod sa Lord na hindi mo alam anong maratnan mo, hindi mo alam kung anong sitwasyon mo doon, pero dahil ikaw sumusunod sa Panginoong Diyos, no, gagawin mo yun dahil mahal mo sa Lord. Because of you have your new identity. Anak ka na ng Lord at nakasunod ka ni Kristo. Kahit mahirapan ka, no, sabi ko nga, for me to live is Christ and to die is gain, no? Kahit matay man ako doon kung saan ako dinadala ng Lord, at least namatay ako na naglilingkod sa Diyos kaysa namatay ako na wala akong ginawa para sa Panginoon. Ano ho? Kaysa mamatay ako na nagkasakit lang ako at hindi ako sumunod sa Lord. Kaya for me, to live is Christ and to die is gain, mga kapatid. Hallelujah. And next, passion for sharing faith, no? Kamusta po ang ating passion, no? No, mayroon ba tayo sa puso natin na i-share ang faith mo sa mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos? O sarili mo na lang na ikaw lang nakakilala sa Lord? Passion for sharing faith, you have a renewed passion for evangelism and confidence in your salvation. So, mga kapatid, kailangan hindi lang tayo lang every Sunday, tayo lang every Wednesday, no? Kailangan meron tayong madala sa Panginoon. Mag-evangelize tayo. So, kailangan meron kang confidence, no, in your salvation, confidence in your salvation, dahil ikaw ay na-experience mo ang kaligtasan, i-share mo ito sa iba, i-share mo ito sa kapwa mo, na-experience mo na ikaw ay pinagaling ng Lord, ay i-share mo rin na ikaw ay pinagaling ng Lord. Maging witness ka, to be a witness, no, to be a testimony sa iba, mga kapatid, no? So i-share mo ito sa iba, no? Passion for sharing faith, no? Yung ako dati ay meron ng kabaong na akala ko ay mamatay na ako, bumili na ako ng kabaong, pero dahil ako ay binuhay ng Lord, na-extend yung buhay ko, no? 7 years na extended ang buhay ko ngayon, mga kapatid. Glory to God, no? Dahil yun ang na-experience ko, na pinagaling ako ng Lord, ito ang ginagawa ko, sinishare ko ang faith ko sa iba, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. And spiritual authority. Mga kapatid, bilang anak ng Lord, ikaw ay binibigyan ng authority ng Panginoon. Spiritual authority, you have authority over sin and the enemy of your soul. So, mayroon tayong otoridad na pag ito ay hindi tama, ito ay hindi tama, mga kapatid. No? Kahit sabihin natin na akala natin ito ang tama, pero mali sa salita ng Diyos. So, mali talaga, kapatid, no? Spiritual authority. So, you have the authority ngayon na binigay ang Panginoon, no? You have authority over sin and the enemy of your soul, mga kapatid. So, kailangan tayo na lumago tayo sa ating faith sa Panginoon para ma-practice natin ang authority natin, mga kapatid. So, hindi mo ma-practice yung authority mo kung lagi ka lang baby Christian. So, kailangan yung level ng faith mo ay aangat, no, mag-grow ka, kapatid. Hindi lang puro baby lang ng word of God ang maririnig natin. Dapat tayo ay kumakain na ng mga matitigas, no? Hindi laging gatas lang tayo ng gatas, mga kapatid, no? Mga baby pa, gatas lang ng gatas. Pero dahil ikaw ay lumalago sa iyong faith, no? Kumakain na tayo ng mga salita ng Diyos na ito ay mga medyo masakit na minsan correction, mga correction na para sa atin, no? Parang ang sakit nun, parang ako talaga yung kinokorreksyonan na.
ito si pastor talagang sinasadya na ako ang koreksyonan. No, hindi po yun kapatid. Ang salita ng Diyos ay tinuturuan tayo mga kapatid. No, ang ating judge ay ang ating Panginoon. Ang salita ng Diyos, ang mga pastor ay ginagamit lamang mga kapatid na tayo ay paalalahanan. No, i-remind tayo na ang salita ng Diyos ay talagang ating sundin. Amen? At ito po ang last, holiness and separation. So mga kapatid, bilang anak ng Diyos ay matuto tayo na mag-separate tayo sa mga worldly, worldly na mga gawain, activities mga kapatid. So sa mga kabataan ngayon, yun nga po pinagpipray natin na sila ay magkaroon ng separation sa world mga kapatid, no. So bilang mga mature na anak ng Lord, tayo ang mga instrumento noon mga kapatid, no. So tayo example, holiness and separation. You are more intentional, no? Gawin natin intentional about living a sanctified life separated from the desire of the world. So tayo ay gawin talaga natin mga kapatid, no? I-separate ang ating sarili. Hallelujah, glory to God. Kung mga kapatid, yun po ang ating external, internal, transform lives in eternal and external mga kapatid. Hallelujah. So, bilang mga anak ng Lord, kailangan andyan sa atin ang fruit of the Holy Spirit para magawa natin. And mga kapatid, sabi nga dito ng Ezekiel 36:26-27, a new heart also I give you. Binigyan ka ng bagong puso ng Panginoon. Binigyan tayo ng bagong puso ng Panginoon mga kapatid. So yung puso na yan mga kapatid, ang sabi dyan, and a new spirit, no, will I put within you. So the Holy Spirit is within us, no, nasa puso natin ang Holy Spirit. Nandito ang Holy Spirit sa atin. Magigrave ang Holy Spirit mga kapatid kung hindi natin gawin ang kanyang pinapagawa, no. So sabi dyan, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart of your flesh. So may mga puso talaga na matigas, no? Matiga na mga puso, no? Grabe katigang na puso, no? So gusto ng Lord na we have a new heart na. Yun na ang dapat natin, no? Alisin na yung matigas na puso mga kapatid. Surrender it to the Lord mga kapatid. Hallelujah. And I will give you an heart of flesh, no? So kailangan natin na i-surrender ang ating mga nasa puso na hindi maganda. And I will put my spirit within you, no? Sabi diyan, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do to them. So hallelujah, glory to God mga kapatid. So ang application po natin mga kapatid, I will not live by myself anymore. No? Hindi na tayo mamumuhay sa ating sariling lakas, sariling talino, sariling diskarte. I live as Christ lives in me. No? I live by faith and rely on the Holy Spirit. Hallelujah. Glory to God mga kapatid. So wag po natin kalimutan, hallelujah, ang ating pinag-aralan, sign that Christ lives in me. Ang ating mga attitude and mga behavior. Transform life ba tayo, no? External and internal mga kapatid. Meron ba tayong desire to live for God and a love for reading the scriptures and a heart that follows the guidance of the Holy Spirit mga kapatid? So yun lamang po mga kapatid. Salamat sa pakikinig. Tayo po ay patuloy na closing pray po ako ngayon. Hallelujah, glory to God. Tayo manalangin. Yes, Abba Father, maraming salamat po Panginoong Diyos sa umaga pong ito na muli Panginoon pinaparemind niyo po sa amin, O Lord God, na kami ay namumuhay Lord at nabubuhay Lord God, na ikaw ang nasa puso namin. Christ lives in me, Panginoon. Kaya Panginoon, sa bawat isa sa amin Lord, sa bawat nakikinig sa umaga pong ito Panginoon, nawa Panginoon ng iyong masalita Lord God, hindi lamang ito napakinggan lamang Panginoon, kundi maitanim sa matabang parte ng aming puso, Panginoon. At ito ay tutubo, at ito ay lalago at ma-harvest namin ito, Panginoon, at ma-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, na patuloy kang mag-guide sa bawat isa sa amin sa umaga pong ito. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang aming pinupurit, pinasalamatan, tinataas, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Thank you for your goodness, Lord. Thank you for loving kindness, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Hallelujah. Glory to God. Shalom, shalom, everyone. Amen and amen. Palakpakan naman po natin ang ating Diyos sa napakaganda pong message ngayong umaga na dinala po sa atin ng ating Pastora Ice. Na talagang akala ko si former Senator Miriam Defensor Santiago yung nagsasalita kanina. Kaboses na kaboses. Thank you, Pastora Ice, sa inyo pong kompletong message na talaga naman pong napakaganda po ng inyong pagkakadiscuss ngayong umaga sa amin about Christ lives in me. At ang verse po na ginamit ng ating Pastor ay Galatians chapter 2 verse 20 na kung saan umikot po ang kanyang pagtuturo
sa mga signs, no, that Christ lives in me. Napakaganda po nito, internal at saka external. So maraming pong salamat at alam ko pong lahat tayo ay napagpala ng sobra-sobra dito sa ating pong napakinggan. At hindi lamang po umabot, hindi natin na i-forward kay Ate Sal itong teaching niya. Pero ang gagawin ko, kasi na-forward sa akin ni Pastora, ipo-forward ko po doon sa GC natin para doon po sa lahat ng gusto na makopya at makuha itong teaching na ito, ay promise po yan, isesend po natin sa GC po natin. Dahil dito naman po sa akin yung kopya po ng ating Pastor. Hindi lang po na ipa-PowerPoint ito kanina, medyo na madali lang po tayo. Okay, so ang ganda-ganda po. Sa akin po talaga remang-rema yung punto kanina ni Pastora na kung talagang gusto mong malaman, gusto natin talagang malaman kung sino tayo, talagang nakikita ba talaga sa buhay natin na talagang si Jesus ay namubuhay na sa ating buhay. Alam nyo, para maiwasan yung pagiging bias, huwag yung sarili natin ang tanungin natin kasi bias talaga tayo. So kaya naman, maiwasan natin yung pagiging bias. Huwag po yung asawa lang, huwag lang yung masyadong close sa inyo, yung tatanungin ninyo, yung lagi kang pinapautang, lagi kang pinapalibre. Siyempre, minsan bias yon kapag ano bang tingin mo sa akin, impression mo sa buhay ko bilang isang leader, bilang isang Kristiyano. Baka dahil nakakakuha tayo ng favor doon, baka bias yung sabihin sa atin noon. Ganito ang tanungin natin. Siguro ang pinakamagandang tanongin natin, sabi kasi ni Pastor Ice kanina, tanongin natin yung ibang tao. Yung ibang tao tanongin natin, no? Bagamat siguro talaga namang ang totoong makakakilala sa atin ng pinakamalalim, yung mga kasama natin sa loob ng pamilya natin, ng bahay natin. Pero alam nyo, ito extra challenge to. Minsan magtanong po kayo kung ano ang pagkakilala sa inyo o pagkakilala sa akin nung kapitbahay natin, yung mga neighbors natin dyan. No, dahil sa totoo lang, pag nasa labas tayo minsan, hindi tayo masyadong aware. Minsan hindi tayo masyadong ready. Minsan hindi tayo masyadong attentive. Parang okay lang pag nasa labas, pero minsan nakakalimutan natin paano tayo magsalita, paano tayo makipag-usap, paano tayo gumalaw, ano yung attitude natin, yung behavior natin once na nasa publiko tayo. Kaya minsan maganda rin, magtanong-tanong din tayo kung anong impression sa atin ng mga tao na nasa labas ng tahanan po natin. Para makita talaga nila, kasi sila magsasabi talaga ng totoo yan Kung nabibless ba sila, may nakikita silang maganda, may nakikita silang pangit. Maganda rin, nasubukan din paminsan-minsan. Okay, so marami pong salamat. Dahil meron pa naman tayong 6 minutes bago tayo mag-closing prayer, ibabatiin ko po ang ating Reverend Pastor Joel na kasama natin ngayong umaga. Ang ating Pastor Dong Marquez ay humabol din, kasama din po natin ngayong umaga. Yung ating pong ilang mga kapatiran from Singapore, Sister Rochelle, ay nandito rin. At ang ating pastora sa AGG Singapore ay nandito rin po ang ating pastora Norilyn. Magandang umaga po sa inyo. Total, may 6 na minuto pa naman po tayo bago tayo mag-closing prayer. Siguro po hinga natin ng mga takeaways itong ating pong mga ginagalang ng mga pastor ngayong umaga. Unahin natin ang ating Pastora Norilyn. Pastora Norilyn, anak, anong masasabi mo, Pastora, sa napakagandang senior ng ating Pastora Ice? Go ahead, good morning. Good morning po, Reverend Pastor Marquez, Pastor Ice, Pastor Joel. Good morning po sa lahat po ng Don Walter. Thank you po, Pastor Ice. Kahit mabilis, akala ko may mabilis ang salita. Meron din pala, may mas mabilis na wala sa akin. Kaya thank you po, Pastor Ice. Maganda yun po yung pagka-deliver po ng mensahe mo po, lalong-lalo na po yung paano ba makikita sa buhay natin na andyan si Kristo po sa buhay po natin. Una is, yung talaga yung pamumuhay natin dapat hindi lamang sa tahanan natin na ganito tayo, dapat pati din sa labas. Kung ano ang ginagawa natin sa loob ng bahay natin, dapat ganito ang ipapamuhay natin. Kasi madaling pwedeng maging mabait ka sa pamilya mo, pero pagdating sa ibang tao, paano mo ba mahalin? Yung sabi mo, Pastora, na
na kapag hindi mo ano yung tao pero tinanggap mo ang application kasi ng pagmamahal, makikita daw sa ibang tao na hindi sa pamilya natin. Yan po ang nagrema po sa akin sa tinuro po ni Pastor Ais. Salamat po, Pastor Ais, at sa bawat isa. God bless po. Amen. Napakaganda naman nun. Thank you, Pastora Norilyn. Salamat po na marami. Kala mo, ikaw ng pinakamabilis. Natawa ko doon. Itong ating mga pastora, talagang mga matutuling talaga ito, mga mabibilis. Ano po. So ngayon naman ay with due respect sa atin pong Pastor Dong Marquez, nakasama po natin. Na-miss ko din ang boses ng ating Pastor Dong eh. Tingnan natin kung ano ang kanyang take away dito sa senior ng ating pastora. Good morning, Pastor Dong Marquez. Magandang umaga po. Hello, Pas. Good morning. Good morning po sa lahat. Sensya na late. Kasi yung signal dito as usual. So, Pastor Ais, salamat po sa word na engineer and indeed, ang faith comes through hearing and hearing the word of God. So, isa po sa mga nakapagbigay ng parang masasabi ko kailangan kong balik-balikan yung bunga ng yung fruit of the Holy Spirit, di ba? There are 9. So, maaaring di natin masabing, di man pwedeng sabihin natin perfect kasi nobody's perfect talaga. Pero yung makita natin na sample sa in terms of forgiveness, yung patience natin, yan yung number 1 na madali tayong atakihin. Diba? So dati from 5% nagiging 10% na ganun bitaw. So the point is habang tayo tumatagal kay Lord, para ba tayong umakit ng hagdanan, yung paakyat, hindi yung pababa. So and and the fruit of the Holy Spirit will be tutulong ang magiging mas established o matatag when the Holy Spirit is always with us. So, nare-restrain na natin yung sarili natin pag yung tinitiring ating patience. So, salamat po, Pastor Ais, word. And good morning to everyone. Have a blessed Monday. Thank you po. God bless. Iyan, salamat. Ay ako, tuwan-tuwa na ako doon sa message na tinuro ni Pastora. Yung dinadagdag pa ng take away ng ating mga pastor, talagang sarap pakinggan. Talagang malalim po yung kanilang understanding dito sa ating pinakinggang message. At syempre, meron pa tayong 2 pastor na ating papakinggan. May time pa tayo. So, pakinggan naman natin ang ating Pastora Jenny ng Zamboanga. Ito si Pastora Jenny, parang kabaliktaran naman ito nung 2 mabibilis magsalita. Yung Pastora Jenny naman, medyo moderate lang to eh. Pastora Jenny, magandang umaga po. Pwede po bang pahingi kami na inyong take away ngayong umaga bago natin pakinggan ang ating Reverend Pastor Joel para sa huli nating take away. Thank you, Pastora Jenny. Thank you. Opo, Pas. Thank you po, Pastora Ais. Napakaganda yung message reminders, no? Yung our living testimony, no? Our life is a living Bible sa mga unbelievers. Kaya po, when we apply, not only sinabi nyo kanina na hindi lang mag-interpret ang Bible, kundi apply yung application sa Word of God. Napakaganda yung reminders na when we apply the Word of God, ang mga tao, yun na, nakikita na living Bible tayo sa mata nila. And of course, yung sinabi to live is Christ and to die is gain. No, whatever happens, basta when we live for the Lord, victory pa rin tayo. Amen? No matter kung time na talaga, no, kung kunin na si Lord sa ating buhay, pero still, we rejoice, no? Sabi nga, absence in the body but presence in the Lord. Pero ngayon, wag lang muna ngayon. Kasi may plano pa si Lord sa buhay natin. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo maglingkod. I love you, Pastor Ais. Thank you. At sa lahat po. Thank you po, Pastor Michael. Amen. Lord, wag muna ngayon. Sabi ng ating Pastora Jenny. Wag muna ngayon. Marami pa tayong gustong gawin. Thank you sa ating minamahal na Pastora Jenny. At kang mamarapatin po at mabibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Reverend Pastor Joel sa pinaka-pinale natin kung take away before mag-closing prayer ay pakinggan po natin ang ating Pastor Joel. Good morning po sa aming Pastor Joel. Ay, good morning. Siguro lahat po ay napapansin na yung ating tagapagsalita ngayong umaga
paanong nabanggit na Miriam Defensor na buhay. Ako ang napansin ko, parang hinahamon tayo ng taong yan. At ichina-challenge tayo na dapat kapag tayo ay bibigyan ng pagkakataong magturo, huwag natin itong gawing parang isang simple lamang na para bagang mairaos lamang. Palagay ko, Pastor Michael, simulan na nating ipakiusap. Hindi utos ipakiusap doon sa mga magpipreach o magsishare. Una, huwag patay ang camera. Ipakita talaga ang kagandahan, ang kaluwalhatian ng Panginoon. Pangalawa, palagay ko magpisti talaga ng tama o magsuot ng gospel attire. Kasi ang parang sintomas nito, hindi naman talaga dapat basta-basta lamang tayo haharap sa mga tao. Palagay ko panahon na para gisingin natin ang lahat ng mga Don Watcher, gisingin natin ang lahat ng mga preacher, na kung bibigyan sila ng pagkakataon na magbahagi ng salita ng Diyos, itama din siguro talaga yung itsura para naman na lahat ay maayos. Sa tingin mo, Pastor Michael, sumagot ka muna, tama ba? Tamang-tama po yan, Pastor, para talagang talaga. Oo, so in and out, hindi po ito presentable batas, talaga. kundi isang pakiusap na lahat po ng magdodonwats, pagka humarap po sa tao, make sure na nakaitsurang ayos naman tayo. Total tayo po yung nakikipag-nihig sa Diyos. Alam natin na madaling araw ito, nagigising, no? At kung magdamag kang natulog, talagang ang buhok mo ay para kang hindi na walang posture na, no? Pero tong preacher natin nagawang magsuklay, nagawang magpusod, nagawang magterno ng itim, nagawang magsuot ng perlas, pulseras. Hindi po dahil sa sabi niya tingnan niyo ako. Hindi, siguro talagang tama lang na iayos natin ang ating mga sarili pag-aharap tayo sa tao. Napakaganda ho nun. Etiquette so ang tawag dyan. So, congratulations, ate. Pero, ang napansin ko, bagamat yung turo ay hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, nilaman po ng kanyang mensahe ang maraming bagay. Pero ang mas tumimo sa akin, Pastor Michael, at sa lahat po ng natitira pang matibay dito na hindi pa bumibitaw, kasi ang alam ko, marami-rami tayo kanina, pero habang ako'y nagsasalita, nakita ko nawawala ang iba. So, 2, 4, 6, 8, 10, 17 na lang tayo, Pastor. Pero okay to. Napansin ko kanina, meron pa siyang nabanggit na meron na siyang kabaong. Namili na ng kabaong, Pastor. Ang malupit nun, dahil may sakit siya at alam niyang mamamatay na siya. Pero dahil binuhay daw siya ng Panginoon, hindi naman daw siya dapat mabuhay. Nang wala naman siyang gagawin sa binuhay ka, tapos wala ka namang gagawin. Kaya handa na rin siya to live is Christ and to die is gain. So talagang kahit daw saan siya dalhin, kahit anong mangyari sa kanya, talagang may pangaral niya lang at magawa niya lang yung pinagagawa ng Panginoon. Talagang nabubuhay na siya para sa Diyos. Isa pong napakalaking mensahe po nun sa atin. Alam niyo kung sino lang ang naglalaman ng ganyang pangarap? For my understanding, know Jesus and make Jesus known. That is the greatest dream of those people who experience God in their lives. So kasi pagka ipinapakilala mo si Kristo, dapat nakilala mo si Kristo. Tama po yun. Hindi po pwedeng ma-share mo si Jesus pero ikaw mismo hindi na-share sa iyo si Jesus. Ipinapa-experience mo si Jesus dahil sinasabi mo hindi na akong nabubuhay sa aking sarili kundi si Jesus na. Pero malabong mangyari yon as long as you did not know Jesus itself. Kaya dapat po ang Great Commission start with an encounter. Amen. Nakaugnayan mo ang Diyos katulad ni Ate Ice. Si Ate Eunice, hindi magkakaganyan yan
kung hindi niya naranasan si Kristo sa buhay niya. So, nung makipagtagpo ang Diyos sa kanya, doon niya nakuha ang idea about Christ, at ngayon iyon yung idea na nagiging mensahe ng kanyang misyon. At tugman-tugma sa kanyang salitang, go therefore and make disciples of all nations. Before God sended you, you need first to come to Jesus. Tama ba yan, Pastor? Amen. Hindi mo po pwedeng gawin yung sinabing go therefore and preach and make disciples kung hindi mo naranasan lumapit sa Panginoon. Kaya ang mission nagsisimula sa encounter. Eh lahat po ng simbahan may mission eh. But sad to say, not every believer inside the church understand the heart beyond the mission. Hindi nila naiintindihan yung puso ng misyon. Kaya yung mga nakakaintindi nito na mamatay na sila, ay pakinabang, mabuhay para kay Kristo, wala ka nang makita na sa sarili nila, Pastor. Sorry, samantalahin ko to. Ang ganda na to know Jesus is to make Jesus known. Amen. Doon lang talaga magsisimulang go. Bakit? Kasi na-experience mo na eh. Alam mo na ang puso ng misyon. Na ang puso ng misyon ay ibahagi mo sa iba yung naranasan mo kay Kristo. Without any experience with Jesus, you can never share Jesus to others. Amen. Pero ang tanong, paano natin tunay na makikilala si Jesus? Because the depth of our knowledge of Jesus determines the reach of our influence for Jesus. Ano ibig sabihin nun? Yung lalim ng ating kaunawaan kay Kristo ang siyang magdidetermina kung bakit maaabot natin ang mga tao at i-influensyahan natin sila ng naranasan natin kay Kristo. Yun po yun. Kung gaano natin siya nakilala, ganoon din natin siya ipakikilala sa iba. Before Jesus said into all the world, He first said, come and follow me. Di ba yun ang sinabi niya? Bago niya piniristo, go ye and preach the word. Sinabi niya muna ito nung tumayo si Kristo doon sa mga bangka nila Pedro. Di ba? Nag-preach siya. Anong sabi ni Kristo rito? Come unto me in Matthew. Pero pag tinan po natin ito, sinabi dito, 29 na ito. Sabi niya, go into all the world and preach the gospel. At ang sabi doon, Ate Ice, bago kayo mag-preach lapit muna kayo sa akin. Maranasan niyo muna ako. Amen. Because the Great Commission always start the personal encounter. Hindi ka pwedeng magdala ng apoy kung ikaw mismo walang apoy. Hindi mo po pwedeng ipakilala si Kristo kung ikaw mismo hindi mo kilala si Kristo. Hindi mo po pwedeng pa-experience si Kristo at marinig nila, mamamatay ako para kay Kristo, mabuhay para kay Kristo, mamatay para sa kapakinabang. Pero hindi mo pwedeng sabihin yon kapag hindi mo talaga naintindihan na ang misyon ay nagsisimula kung gaano mo nakilala kay si Kristo. Hindi ka pwedeng magdala ng apoy, uulitin ko, kung hindi mo naranasan ang apoy ng pag-ibig ng Diyos. You can never share the love of God if you will not experience the love of God. You cannot make Jesus known until you truly know Him better. Paano mo i-share ang isang hindi mo naman kilala? That's right. Kaya kaibigan ko rin, napakaganda po ng mensahe. Doon mo lamang masasabing hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Kapag naranasan mo na noong wala ka pa kay Kristo, wala namang saysay ang buhay mo. Pero nung magkaroon ka ng karanasan kay Kristo, sabihin mo talagang salita, hindi na akong nabubuhay sa sarili ko, hindi si Kristo. Amen. Mabuhay po kayong lahat, Praise mga the kapatid. Maraming salamat po. Salamat po, Ate Ice, Pastor Michael, sorry ha. Kasi ang sarap kasi, the Great Commission start with a great encounter. Sana maranasan lahat ito ng mga tao. Magkakaganyan lang kayo. Gusto nyo gumanda? Gusto nyo mag-preach ng ganyang kaganda? Kailangan maranasan nyo muna yung kagandahan ni Kristo. Maraming pong salamat, Pastor. Salamat po. At maraming salamat po doon sa mga dinagdag na ating Pastor Joel sa mensaheng ito na atin pong napakinggan. Thank you. Ang lahat ng bagay ay nag-umpisa sa ating personal encounter with the Lord Jesus Christ. Thank you so much,
maraming salamat. Sobra-sobra tayo napagpala ng salita ng Diyos ngayong umaga. At syempre, sa buhay mismo ng bawat isa sa atin na kasama po natin mula pa kanina hanggang sa kasalukuyan. So again, Pastor Ice, salamat po at kita-kits na po tayo dito pag umuwi na po kayo dito sa Manila. Okay? So maraming pong salamat at hilingan po natin ang isa po nating kamanggagawa from Singapore. Narito pa po ba si Sister Rosel? Andito pa, Sister Rosel po ba ito? Rosel ng Singapore, tama. Good morning, Sister Rosel. Pwede po ba tayong lambingan ng ating pong isang closing prayer? O baka nag-work na ito, no? Siguro ipasa na lang muna natin sa ating Pastora Norilyn ang ating closing prayer. Thank you, Pastora Norilyn. Salamat po. Okay po, thank you po. Ay, ganun na po siya. Ito na. Okay, thank you, Sister Rosel. Palambing po ng closing prayer natin. Salamat. Hallelujah. Aming mga salamat po, Diyos, sa napakagandang mensahe na narinig. Salamat po, Panginoon, o God, na Lord, na ginamit mo, Diyos, ang iyong likod, Pastor Ice, na marinig namin, Panginoon, Lord, kung gaano kami ka-espesyal, Panginoon, o God, ginawa mo. Lagi mo po kami hubugin, Panginoon, o God, bawat isa, na biling kagamit-gamit kami sa iyong kalwalatian, sa iyong harapan, Diyos. Na Lord, na ikaw po, Lord, yung aming pangatawan. Ito po ay yung templo, Diyos, sabi mo. Mamuhay kami na aayon sa kalooban ng Panginoon. Ano man anong sasalitain, iisipin, babalakin o Diyos, paplanuhin sa buhay namin. Hinahayaan ka po namin na laging manguna at lumukob lagi sa amin, O Diyos. Lord, salamat o Diyos sa mga pastora na ginagamit mo na laging pagpapala sa buhay ng bawat anak mo, Lord, na nalo ito. Ganun din yung mga wala rito. Kaya mo, Lord, lagi namin maranasan, Panginoon. Lord, yung presensya mo, Panginoon. Saan man kami pumaroon, ano man namin gawin. Lagi ka nakatunghay sa amin, Diyos. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo kami, Lord, pagpalain. Ingatan ka pa yan. At Lord, ikaw ang lagi makikitang liwanag sa amin. Saan man dako kami sulok ng mundo pumaroon. Dalihin ang aming mga paa. Gagamitin mo kami palaging channel of blessing, Panginoon, to everyone. Na Lord, na maging lagi kami maging kalakasan ng iba. Salamat po, O Diyos. Salamat sa napakagandang salita mo, O Diyos, na nagrema sa aming mga isipan, sa aming puso. Madala namin ito sa isang mungin ko na naman muli. Maging kalakasan, Lord, ng spiritual namin pamumuhay sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ikaw po ang patuloy na kikilos. Pagpapala, Lord, ibabalik namin sa iyo ng siksik. Hindi ka tumako pang ipagpapal, Lord, yung papuri namin sa iyo. At pagluwalhati, Panginoon, sa iyo lamang, Diyos. Sa pangalan mo, Lord, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi kong Amen. Amen and amen. Thank you, Sister Rochelle. Salamat po ng napakarami. Thank you. Ingat po mga taga